Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O nagsalita na po yung COMELEC na yung mga government contractors daw bawal na magbigay ng pundo, campaign fund sa mga kandidato. Ayan, government contractors prohibited from contributing funds to candidates, sabi po ng COMELEC. So paano yan, Senate President Chis Escudero? Tapos ka ngayon. Pinahamak mo yung sarili mo. Pumiyo ka kasi. Karma. You see? So ano pa iniintay ng mga senador? Magsasagawa din kayo ng investigasyon muna? Hindi na kailangan magsagawa pa ng investigation. Kasi inamin na ni Chis Escudero. Yan pakinggan natin muli yung press ko ni Chis Escudero. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang nakuha? Yung mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. So, wala ako dito nun. Bibigyan namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari noong mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Yan, malinaw. Tumanggap siya 30 million campaign donation. Inadmit niya sa press con. Ngayon, ang unang nagsalita baga kababayan, kahapon, si election lawyer Romulo Macalintal. Bawalan niya yan. It is a violation of the Omnibus Election Code. Ngayon, yung COMELEC na mismo, ibigay ko sa inyo yung istorya. Yan report ng GMA News. Government contractors prohibited from contributing funds to candidates, sabi po ni Chairman Garcia. Sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, it is a violation of Section 95C under the Omnibus Election Code. Quoting Section 95, prohibited contribution, sabi diyan, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following: natural and juridical persons. Pag sinabing natural, tulad natin, natural na tao, pati juridical persons, mga companies, ang ibig sabihin. Tulad ng nagbigay, mga kababayan, ng campaign fund kay Chis Escudero. 30 million. Tapos, ang nagbigay ng ebidensya si Chis, pari-parehas po sila ng mga Duterte. Pinapahamak yung sarili. Self-destruction ng ginagawa, mga kababayan. Sa kakadepensa niya, ayaw nahuli sa bibig. Inamin sa press con. Hintayin natin kung ano magiging depensa ni Chis Escudero rito. Yan natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or other works. Diyan sa Senado po, palitan na ninyo si Chis Escudero kasi nagkalat na po. At siguro kailangang i-ethics committee ninyo. Di ba? Imbestigahan ng ethics committee. Pagkatapos, siyempre, importante, may mag-file ng asunto. Pwedeng makulong si Chis Escudero rito, mga kababayan. Sabi ni Chairman Garcia, sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato. Yun pong mga contractors ng pamalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung may kontrata sa pamalaan, lalo na po kung ito ay public works. Swak na swak po ang ginawa ni Chis Escudero. Violation po ng Omnibus Election Code.
Election offense po ito at may 1 hanggang 6 na taon na pagkakulong at maaari rin pong maging dahilan ng pagkakansila o ng mga lisensya o permit nitong atin pong mga kumpanya na to. Damay pati yung kontraktor si Lubiano, Lawrence Lubiano, may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na nakabase po sa Sorsogon at napangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isa sa 15 na mga kumukorner na mga contractors sa flood control projects dito po sa ating bansa. You see, ito yung alam pa lang natin na tinanggap ni Chis Escudero na campaign fund. Baka may iba pa. Kasi sabi ni Chis Escudero doon sa interview, matagal na niya kami magkaibigan. Ayun, pinahamak ni Chis Escudero yung kanyang sarili. You see, talagang ang isda nauli sa bibig mga kababayan. Sa kakaponsyo Pilato niya, nadulas siya mga kababayan at nasabi, tumanggap niya ako, inaamin ko, tumanggap ako ng 30 million campaign fund. Pero anya, hindi man niya ako tumulong para magkakontrata siya. Maniwala. May kontraktor, may negosyante po, napapayag, lalabas ng pera. Pagkatapos walang ROI. Tell that to the Marines, Chis Escudero. You see? So sabi dito, as about the punishment for elected officials, Garcia refused to answer as some people may question and file a complaint before the commission due to these developments. Hindi ko po muna sasagutin dahil alam ko maaring may mag-question at mag-file ngayon sa COMELEC dahil sa mga development na ito. On Tuesday, Senate President Francis Chis Escudero admitted that Lawrence Lubiano, President of Centerways Construction and Development Incorporated, was his campaign contributor in the 2022 elections. But Escudero denied involvement in any flood control projects in his home province of Sorsogon and other parts of the country. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid, pag-award, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan, sabi ni Chis Escudero. Pero tumanggap ka ng 30 million na campaign fund, sabi ng COMELEC, bawal at pwedeng makulong ng 1 month to 6 years imprisonment. At sabi ni Chairman Garcia, malamangan niya may magreklamo na. O diba? Tapos, yan kasi masyadong magaslaw. Ayan ang inabot ngayon ni Chis Escudero. At sigurado, in the coming days, malamang mayroon talagang magreklamo, mag-file laban sa kanya. Anyway, ang ebidensya galing mismo sa kanyang sose. Ni-research ng Rappler po at inamin niya naman po sa press ko nung Tuesday. O anya, 30 million na niya, binigay na campaign fund. Kasi kaibigan ko niya. Di ba, mga kababayan? O ngayon, yung kaibigan niyang si Joel Villanueva, Senador Joel Villanueva, malamang madamay rin. Ayan sabi dito, yung New San Jose Builders Incorporated nag-donate din ng 20 million kay Senator Joel Villanueva noong 2022 election campaigns. Ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ. Tapos, parehas ang kaso, mga kababayan kay Chis Escudero. Kaya pala, sanggang dikit kayo dyan sa Senado. Ano ba? Kasasabi lang ni Joel Villanueva na wala daw nasangkot sa mga senador dito sa mga flood control projects. Ayun, tumabog sabay-sabay sa kanilang pagmumukha, mga kababayan. Huwag kasi nagmamalinis. O yan, ito yung report ng Pilipinas Today. Sabi diyan, iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism noong May 12, 2023 na nakatanggap umano si Senator Joel Villanueva ng 20 million pesos na campaign donation mula sa New San Jose Builders Incorporated para sa 2022 elections. In last year's national elections, Senator Joel Villanueva reported receiving 20 million in campaign donation.
from a corporation holding an active government contract based on government documents, sabi po ng PCIJ. Noong 2021, nabigyan ng 2.147 bilyong kontrata ang NSJBI para magpatayo ng 19-story office ng National Housing Authority or NHA sa Quezon City. At sa sumunod na taon, nagbigay umano ito ng 20 million pesos para kay Villanueva ng kumandidato ang senador noong 2022 elections ayon sa ulat ng PCIJ. Nakasaad din sa ulat ng PCIJ ng naturang donasyon ay itinuturing na single biggest corporate donation to a senatorial candidate ayon sa statements of contributions and expenditures or SOSE na isinimuti ni Villanueva sa Commission on Elections. Parehas na kaso po. Mas malaki kay Cheese, 30 million. Ayan yung reported, yung declared po. Yung mga hindi. O diba? Huwag kasi nagmamalinis. 20 million kay Joel Villanueva. Pa-Bible ka pa. Pinahiya mo ng ating Panginoong Jesucristo. Pastor yung tatay mo. Pagkatapos ganyan palang gawain ninyo. GIL po, Jesus is Lord. Member itong si Villanueva. Kasi yung tatay niya, siya yung founder ng GIL. O you see? NSGIB, BIS contract with NHA is effective from 2021 to 2025 according to PhilJEP's data. So when the company donated to Villanueva's campaign purse last year, the contract was in effect. Sabi po pa sa report ng PCIJ. Samantala, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ipinagbabawal sa mga kontratista ng mga government projects ang mamigay ng contributions sa mga kandidato dahil labag umano ito sa Section 95 ng 95C ng Omnibus Election Code. Siya ay bawal mag-contribute sa isang kandidato. Yon pong mga contractors ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision, kung sino man yung may kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public works. Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong, paliwanag ni Garcia sa panayam ng unang balita. Kani-kanina lang, sinabi po ni Chairman Garcia. Yan po yung sabi ni Chairman Garcia sa interview ni Igan. Pakinggan natin. Yan po ay nakalagay sa Section 95 letter T ng Omnibus Election Code. Mas maganda pong sabihin na sila ay bawal mag-contribute sa isang yung pong mga contractor at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung merong kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public work. Anong election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at maaari din pong maging dahilan ng pagkakakansela po ng mga lisensya o permit ng ating pong mga kumpanya na ito. Paano po yung na-elect na opisyal? Hindi ko po muna sasagutin, Igan, dahil alam ko, maaari may mag-question at mag-file ngayon sa COMELEC dahil sa mga development na ito. Okay, maraming salamat. Tapos, si Cheese Escudero, saka si Joel Villanueva, mga kababayan. O, ano kayo ngayon? Ano ang depensa? Karma. Yan kasi, masyado kayong nagmamagaling at nagmamalinis. O, ito ngayon ang inabot ninyo. Nagsipagsabog sa inyong pagmumukha yung mga tago-tago ninyo na baho.